tayo pong lahat ay tumayo and let us read the passage this morning from Romans chapter 10 verse 1. Ang sabi po ay ganito: Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Let's come to the Lord in prayer. Father God, thank you so much for giving us this wonderful opportunity for us to come together once again, study your words, O Lord. We know, Lord, and we are always reminded, O Lord, that every day should be our worship. Worship should be our lifestyle. And Sunday is a very special day because we're here not only to worship, but also to study your words. And so, Father God, we're asking your Holy Spirit to move in the midst of us and talk to us personally, O God. Convict our hearts, O Lord, and move us. Lead us. Help us to humble ourselves and submit to your words. Ito po ang aming panalangin in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. We may be seated now. And today, pag-uusapan po natin yung ating pag-aaral all about praying for the one. Ang pananalangin para sa nawawala, para doon sa isang naligaw. Gusto kong pag-usapan po natin itong bagay na ito sapagkat ito po ay napakahalaga. And gusto ko po munang bigyan po kayo ng background all about this book of Romans. Ano po, kung meron po tinatawag na fourfold gospel, meron po naman tinatawag na gospel according to Paul. Ano po yung fourfold gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. At pag sinabi po naman the gospel according to Paul, usually it pertains to the book of Romans. Because ito pong book of Romans, it talks about the justification of faith. Ano po, kung paanong inaring ganap ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Ano ho? Kung paanong ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at wala na pong iba. Na hindi maaari ng ating mga mabubuting gawa ay makapagligtas sa atin, kundi ang atin lamang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun lamang po ang sukatan ng kaligtasan at wala na pong iba. And then, pinag-usapan din po dito sa aklat na ito, yung tinatawag po natin sanctification. Na pagkatapos ng isang tao ay ariing ganap, no? Siya po ay nakakilala sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon. Sa pagkakataong ito na siya ay tumanggap sa Panginoon, ito po yung time na siya po ay lalakad na sa kabanalan, sanctified life. And it's a long life process kung paanong tayo po ay tinuturuan ng banal na Espiritu. At dito po sa Romans chapter 10, verse 1, binanggit po ni Paul dito, yung kanyang panalangin para sa mga Israelites. Because pinatutunayan po ni Paul na lahat ng mga Israelita ay may pagmamalasakit, may pagmamahal sa Diyos. Kaya lang, hindi ayon sa pagkakilala. Meaning sila po ay gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Kaya po dito sa verse 1 na ito, maliwanag po yung sinabi ni Paul. Ang sabi niya, Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Ibig pong sabihin, hindi batayan o hindi masasabi na mga Israelita ay ligtas kung ang kanilang pananampalataya ay hindi batay kay Kristo, kundi batay sa kanilang sariling pamamaraan. And dito po mabanggit po yung heart's desire and prayer to God. And that is very important, mga kapatid. Yung pananalangin para sa mga hindi nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, hindi nakakakilala sa pamamaraan ng Diyos. At ito po ay hindi basta isang religious duty. Ito po ay reflection ng puso ng Diyos na ayaw na mapahamak ang sinuman, kundi ang nais po ng Diyos, ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. So si Paul po, na minsan po ay naging persecutor po ng mga Christian, this moment
naging prayer intercessor para po sa mga kaluluwa ng kanyang mga kababayan. Kaya maliwanag po, sinabi po niya sa Tagalog, ang pagkakasabi po, sabi niya, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang panalangin ko sa Diyos ay para sa Israel ay sila'y maligtas. Totoo pong hindi po natin hawak ang puso ng tao. Amen? Hindi po. Pero may hawak po tayong susi. We have the key that can reach anyone, anybody, anywhere. At ito po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Ang tanong lang po, how should we pray for the lost or for the one? Ang tanong po ay, paano ba tayo dapat manalangin para sa mga nawawala? Para sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Unang-una po, we need to have a desiring prayer. We need to have a desiring prayer. Going back to the verse, ang sabi diyan, brothers and sisters, my heart's desire. Kailangan po, meron po tayong panalangin na may pagnanais. Ano po? Dito po sa verse na ito, Paul's prayer was more than a ritual. It is more than a ritual. Ang term po na ginamit dito, my heart's desire. And the word desire here is eudokia in Greek, which means deep longing. Andun yung kanyang malalim na pagnanais at intense passion within. Ibig po sabihin, nag-uumapoy talaga sa kanyang puso. Ang tanong ko po, meron po ba tayong ganong desire when we pray? Pag po ba nagpe-pray tayo, andun po yung deep longing, yung pagnanais po talaga natin ang ating kamag-anak, ang ating kaibigan, kaklase, kaopisina, kapitbahay. Meron ba talaga tayong ganong deep longing? Meron ba talaga tayong intense passion, nag-uumapoy sa loob ng puso natin, hindi natin makontain? At kinakailangan talaga nating sabihin sa mga taong ito na mayroong pag-asa at may kaligtasan. Meron ba tayong ganon? Meron bang ganun yung prayer po natin? You know, Paul didn't just pray casually. He prayed with tears and deep burden. Bakit? Dahil hindi po siya kontento na siya lang ang ligtas. Hindi po siya kontento na siya lang ang pupunta sa langit. Tapos yung mga kababayan niya mapapahamak. Ang gusto ho niya, ligtas po siya, ligtas din ang iba. Lalo na po yung kanyang mga kababayan na mga Hudyo. Ang tanong ko po, meron din po ba tayong ganung damdamin sa ating puso na hindi po natin nais na tayo lang ang ligtas? And so kahit na po tayo ay sinusungitan, iniisnab, pinagbabarugan ng pinto, o kaya tini-turn off yung phone, o kaya naman pag nagme-message tayo, hindi pinapansin, o kaya pag tayo po'y kumakatok, hindi tayo pinagbubuksan, baka yung iba po sa atin, pinahahabol pa sa aso, na kahit na po ganun katindi, na andun po yung ano po, yung ating deep desire na maabot po sila. Alam niyo sa Bible, hindi lamang po si Paul ang merong ganung, sabi nga po, desiring prayer. Even si Moses, makikita ho natin yung kanyang desiring prayer. Pagkatapos po na ang mga Israelita ay nagkasala sa pamamagitan ng pagsamba sa Golden Calf, mga kapatid, Moses prayed to the Lord. Ano po doon sa Exodus 32, verse 32, ang sinabi po ng banal na kasulatan, but now, please forgive their sin, but if not, sabi po ni Moses, blot me out of the book you have written. Panginoon, sabi niya, sa oras po na ito, patawarin mo po ang mga taong ito sa kanilang nagawa. Pero kung hindi mo po mapapatawad ang bayan mo, sabi niya, blot me out of the book you have written. Burahin mo na lang ako, tanggalin mo na lang ako doon. Look at Moses' burden. Grabe po, yung burden sa kanyang puso. Mas pipiliin pa niyang mawala kaysa po makita ang mga kababayan niya mapapahamak. Ang tanong ko po, do we have that kind of desiring prayer? Tignan niyo po si Jesus when He prayed in the Garden of Gethsemane in Luke chapter 22 verse 44. He prayed so earnestly that His sweat was like a drops of blood. Makikita ho natin dito sa mga example na ito from the Bible, true intercession for the lost flows from the heart, not just from the lips.
Hindi po nanggagaling lamang sa labi, kundi yung tunay po na intercessory prayer po para sa mga wala pa kay Kristo, galing po yan sa puso. Alam niyo si Hudson Taylor, founder po ng China Island Mission. He often wrote the names of the Chinese friends who didn't know the Lord Jesus Christ in his diary. Lahat ng kanyang mga kaibigang Chinese, ugali po niyang isusulat yung kanilang mga pangalan sapagkat hindi pa po saved itong mga to. Isinusulat niya sa kanyang diary at kanya po itong pinagpe-pray. And that burning desire fueled his lifelong mission even through sickness, poverty, and hardship. Kahit na po nagkakasakit, kahit na may taghirap, kahit na po ang hirap ng kanyang pagmimisyon, ito po yung nagpatagal sa kanya sa misyon because yung mga taong nakikilala niya, sinusulat niya ang mga pangalan at kanyang pinagpe-pray sila. Neuroscience tells us that the brain naturally focuses on what truly matters to us. Yan po ang sabi ng pag-aaral. Sabi po ng pag-aaral, ang utak daw po natin ay nagbibigay ng focus sa mga bagay na tunay na binibigyan natin ng halaga. Totoo po yun. Kung ano po yung napakahalaga sa iyo, yun ang bibigyan mo ng focus. Mahalaga sa iyo ang pera. Tama? Oh, hindi. Mahalaga po ba sa iyo ang pera? Kaya po tayo naghahanap buhay. Ang problema lang kung minsan, we are too focused. Nasobra ka naman. Puro karir. Nakalimutan na po yung ibang mga bagay. Nakalimutan na po mag-ministry. Bakit? Nakafocus na lang po sa money. Because it's money. Di ba? Puro karir. Nakalimutan na po yung dati niyang nai-enjoy. Yung nai-enjoy niyang ginagawa ngayon. Bakit? Sabi po kasi ng pag-aaral, yung binibigyan ng focus, yun yung pinakamahalaga sa atin. And sometimes, nabibigyan natin ng sobrang pagpapahalaga yung karir po natin because doon merong pera. Samantala, halimbawa, nung kabataan ka, ang dami mong time kay Lord. Wala ka nga lang pera. Tama po? Noon naman nagkatrabaho ka, no? Wala kang time, pero marami kang pera. Di ba? Pag tumanda ka, marami kang time, meron kang pera, pero wala ka ng lakas. Matanda ka na eh. Ang tanong ngayon, paano mo ngayon bibigyan ng focus yung bawat area ng buhay mo na yan? And sometimes, nagkakamali po tayo ng prioridad sa buhay po natin. Pagkakabataan po tayo, marami tayong oras, gamitin natin ang gusto para po sa gawain ng Lord. Paano, Pastor, pag young-pro na ako, nagkatrabaho na ako, huwag pa rin po makalimutan ang paglilingkod sa Panginoon at sumuporta sa mga gawain para sa Panginoon. Lalo na kapag din may edad na rin po tayo, may oras ka na, may pera ka pa, pero yung lakas mong natitira, gamitin mo pa rin sa Panginoon. Amen? Alam niyo, kung ang puso mo ay burden for souls, your prayers will be consistent. Kaya po yung ating mga ginagawa, nung kabataan ka, young adult ka, hanggang senior citizen ka, lahat yan dapat nakatuon lamang sa puso ng Diyos. At ano po ang tinitibok na puso ng Diyos? Lost soul. Lost soul. Yan po yung tinitibok ng puso ng Panginoon. And there should be a stronger desire, a strong desire sa puso natin because the stronger the desire, the greater the persistence. So, sinong tao ang inilalagay ng Diyos sa puso mo sa oras na ito? Kamag-anak? Co-worker? Kapitbahay? You know, one time, yung pong aking motor ay tumirik. Diyan po, sa may kanto. Nung tumirik po siya, meron pong isang batang nag-approach sa akin.
Sabi niya sa akin, "Kuya, ano, tulak?" Sabi ko sa kanya, "Hindi. Aandar dito, maya-maya." Lumapit po siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, "Ano po ba naging sira?" Nakakala mo, parang gagawin niya yung motor eh. Sabi ko, "Alam mo to, hindi ko rin alam kung ano sira nito eh. Saan ba nakatira?" Sabi ko gano'n. Sabi niya, "Diyan daw po siya sa Maligaya, Hawan." Alam mo dati nagmi-ministry kami dito eh, sa Kanlungan. Tapos sabi ko sa kanya, "Alam mo ba yung Kanlungan?" Alam daw niya. "Alam mo ba may mga bata kami tinuturuan dyan?" "Anong edad mo na?" 12 po. "Mga ganyan." "Alam mo ba kung ano tinuturo ko sa kanila?" "Ano po tinuturo niyo?" "Tinuturo ko sa kanila kung paano pumunta sa langit." Siguro kaya ako tumirik ngayon kasi gusto ng Diyos ituro ko sa iyo kung paano pumunta sa langit. Gusto ba ba makinig? Opo. Then I started to share the gospel doon sa bata ngayon. And bago kami maghiwalay, kasi hindi ko po tunay na alam ang bahay, bago po kami maghiwalay, I lead a prayer of acceptance. Ano po ang point ko? Sino ba yung inilalagay at pinadadala ng Diyos sa buhay po natin? Kasi kung walang taong pumapasok sa isip mo ngayon, then you need to pray, "Lord, give me your burden for the lost." Remember this, mga kapatid. Prayer without desire is like a fire without a heat. Walang epekto. Diba? Walang epekto. Sabi nga po ng isang unknown author, sabi niya, "You can tell how much you love someone by how much you pray for their soul." Mapapakita mo kung gaano kahalaga ang isa, kung gaano mo siya ipinapanalangin. Keep in mind, mga kapatid, a prayer without a desire is just words, but a prayer with burden shakes the heaven and moves the hearts. So kung paano tayo magpe-pray for the lost, there must always be a desire, ay pagnanais. The second thing is this: we need to have a believing prayer. Isang panalangin na naniniwala. Isang panalangin na mayroong pagtitiwala. Sabi nga po dito, balikan po natin Romans chapter 10 verse 1. "Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God." Kailangan natin ng panalangin, may pananampalataya sa Diyos. Sabi ni Paul, "Ang panalangin ko sa Diyos." Hindi na po ito basta wishful thinking. Hindi po. Ito ay panalangin mayroong faith, mayroong pananampalataya, may paniniwala na si Lord mismo ay may magagawa, may kakayahang magligtas. Amen? Katulad po na sinabi Sir Laarni kanina sa kanyang prayer, nagpapasalamat po siya sapagkat may mga taong ipinadala sa buhay po niya. Particularly Cabalteja family. And I remember Florence, binanggit niya kanina. Pinadala ng Lord para makakilala siya sa Panginoon. Para malaman niya ang kaligtasan. Pero hindi po dito nagtapos to. Because yung burden po ng kanyang puso, naniniwala po siya, kailangan ang kanyang pamilya ay magkaroon ng kaligtasan. So she continually disciple his children, her children, and yung mga anak po niya, mga anak po nila, makakilala sa Panginoon. Going back to Paul, Paul prayed not because he trusted his own ability to persuade itong kanyang mga kababayang Hudyo, but because he has the faith in God's saving power. So lagi natin tatandaan, mga kapatid, faith-filled with prayer rests not on what we see, but who we know. Yan po yung panalangin na may pananampalataya. Hindi nakatuon doon sa nakikita, kundi doon sa sino ang iyong kilala. Remember, mga kapatid, doon sa Luke chapter 7 verse 1 to 10, yung Roman centurion, naalala niyo po ito? But let me refresh you by telling you this, verse by verse. Buksan natin yung Bible natin, Luke chapter 7 verse 1 to 10. Ang sabi po dito, when Jesus had finished saying all this to people who were listening,
he entered Capernaum. There a centurion servant whom his master valued highly was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves to have you to do this, because he loves our nation and has built our synagogue." So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof." Look at verse 7. Sabi po rito, "That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed." Verse 8, "For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it." When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to this crowd following him, he said, "I tell you, I have not found such great faith even in Israel." Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Ang sabi niya kay Jesus, "Just say the word, and my servant will be healed." Hindi po niya sinabi, "Lord, talagang kailangan mo nang dumating." Hindi po niya sinabi, "Lord, ang tagal mo naman, ba't ngayon ka lang dumating?" Hindi po. Hindi po niya sinabi, "Lord, kailangan mo munang makita ko ng sitwasyon." Hindi po. Makikita ho natin dun sa story na ang faith niya po nakatuon kung sino si Jesus para sa kanya. And the same kind of faith is what we need when we pray for the lost. Believe in what God can do and who He is. Pag nagpe-pray po tayo para sa mga wala sa Panginoon, nakabatay po ito sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos at kung sino siya sa buhay po natin. Si Brian Head Welch, ano po? Isa po sa founding member ng sikat na metal band na Korn. Lulong sa droga at bisyo, iniwan pa ng kanyang anak dahil sa addiction. Pero meron siyang isang kaibigan na Christian na hindi tumigil sa pananalangin para sa kanya at pag-iimbita sa kanya sa kanilang mga gawain sa church. And dahil po sa panalangin at pagmamahal na patuloy na ipinakikita ng kanyang Christian friend, natagpuan po ng lalaking ito si Kristo. Iniwan niya po ang bisyo. Ngayon po, ginagamit na siya ng Diyos bilang evangelist, lalo na po sa mga kabataan at sa mga musicians. So dapat naniniwala po tayo sa prayers po natin, naniniwala po tayo na may gagawin ng Diyos. Na walang imposible sa Panginoon. Neuroscience tells us that belief itself changes the brain. At tinatawag po itong placebo effect. When people believe something will help, their body responds positively. How much more sa spiritual realm? Kapag naniniwala tayong may kayang gawin ng Diyos, our prayers carry a different kind of power anchored in God's promise. Ang tanong ko po mga kapatid, may kamag-anak ka ba kaibigan na parang hopeless case? Yung kahit ilang beses mong sinabihan, wala pa rin pagbabago, umasa ka sa Diyos. At huwag kang sumuko. Huwag kang tumigil. Huwag kang mag-doubt. Tandaan mo, wala sa atin ang power, nasa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, tandaan mo yun. Alam niyo ba't ko sinasabi yan? Kasi maraming Kristiyano ang tumatanda pero hindi nagtatanda. Tama po ba? Maraming tumatanda na mananampalataya. Pero sa kabila ng pagtanda, hindi nagtatanda. Kaya ulitin mo sa katabi mo, magtanda ka kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala sa atin ang power, nasa Diyos. So don't give up. Huwag mo isuko yung kamag-anak mo, lalo na yan ay iyong mahal sa buhay, yan ay iyong kadugo. Pastor, ang tigas ng ulo. Ganyan pa rin naman dati.
Natago ka pa nga. Ang dami mga excuses. Diba? Our role is to believe and keep praying. His role is to save. Yun ang role ng Lord. Remember this, mga kapatid, faith turns our prayers from empty words into unstoppable weapons. A weapon that can break strongholds, open doors, and bring about real change sa buhay ng isang tao. Kahit gaano kasama, kayang baguhin ng Diyos. Merong isang lalaki, ang pangalan niya si David Berkowitz. Tinatawag po siyang the son of Sam. Siya po isang killer. Noong 1970s, kinatatakutan po si David Berkowitz bilang serial killer sa New York. Tinawag po siyang son of Sam. Nahuli siya, nakulong at nahatulan ng 6 consecutive terms of 25 years of life imprisonment. Meaning, he must serve a minimum of 150 years bago po siya payagan na makalaya. 150. Pero binigyan naman siya ng karapatan na makapag-apply ng parole ng 25 years. Kaya lang, sa dami po ng kanyang napatay at sa dami rin po ng mga taong nasaktan, mas pinili na lang po niyang hindi lumabas. Sabi niya, doon na lang siya sa loob. And habang nasa kulungan siya, nakilala niya ang isang kapwa presong nagngangalang Rick. Hindi binanggit ang apelyido. Alam niyo, ang tawag niya sa sarili niya, itong si David Berkowitz, because siya ay tinawag nagpakilalang son of Sam. Nagpakilala rin siyang monster. Kasi sobrang parang nabubuang, sabi sa amin sa Bisaya. Nasisiraan. Pero habang siya po ay nasa kulungan nung siya po ay nahuli, actually siya rin po ang may akda kung paano siya mahuhuli. Grabe to. Kasi, alam mo yun, parang tawag nila madman. Siyempre, galit na galit yung mga tao sa dami na napatay mo niya. Siya rin po ang nagbigay daan ng tip para mahuli siya. At nang siya po'y hiluhin, sabi niya sa mga detectives, "What took you so long?" Sabay ngiti. Grabe. Masasabi ko talaga, this man is insane. Nung nasa kulungan na po siya, nakilala niya, as I have said a while ago, yung isang kanyang kapwa preso na nagngangalang Rick, na paulit-ulit na nananalangin para sa kanya, nag-share sa kanya tungkol kay Jesus, at nagbigay ng Bible sa kanya. Ito po ang naging daan para yung isang pastor ay matawagan ng mapunta sa kanya. So, noong 1987, noon siya po, panahon na yon ay na-born again. Although, siyempre, hindi naging tuloy-tuloy, but then, nakakilala siya sa Lord, hindi na po siya son of Sam. Ang pakilala, ngayon po ay nakilala na siya as son of hope. Naglingkod sa loob ng bilangguan o patuloy na naglilingkod upang akayin ng iba kay Jesus. At alam niyo, sabi niya, sa kanya interview, kung may babalik mo lang yung dati mong kabataan, ano ang dapat mo ginawa? Sabi niya, kung may babalik ko lang yung dati, dapat ng panahon na yon, humanap ako ng taong makakatulong sa akin. At hindi ko sinarili yung mga tumatakbo sa isip ko. Kahit po ang tao tingin natin para walang pag-asa, may kayang gawin ng Diyos kung nananampalataya ka. Actually, mag-i-interview sa kanya, takot na takot eh. Halos ayaw siyang interviewin. Kasi nga sa dami po ng kanyang napatay. Pero walang imposible sa Diyos. We need to have a believing prayer. Believe in the power of God. Believe in who God is. At huwag mong isuko yung panalangin mo, lalo na kung ito ay mga mahal mo sa buhay. Lastly, we need to have a persistent prayer. As sabi rito, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Kailangan na panalangin po natin, merong pagpupursige. Ang sabi ni Paul, that they may be saved.
pansinin niyo po, yung prayer dito ni Paul ay hindi po isang one-time event. Obviously, ito po ay isang panalangin, tuloy-tuloy, consistent, at mayroong pagsusumikap, may pagpupursige. Hindi ito basta, Lord bless them, tapos na. Hindi yung ganon, Lord save them, tapos na. Hindi po. It was a daily cry, a constant burden ng puso ni Paul. Persistent prayer shows genuine love and unshakable faith. Yon ang meron si Paul. Ang tanong ko po, meron ba tayong gano'n? Persistent. Nangungulit sa Panginoon. Do you still remember yung Luke chapter 18 verse 1 to 8? Kung paano sinabi po doon yung isang napakagandang illustration about persistent prayer? Let me refresh you. Go back to Luke chapter 18 verse 1 to 8 in your Bible. Basahin natin to. Sabi rito, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should pray, or they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in the town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused. But finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And God will not bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night. Will He keep putting them off? I tell you, sabi ng Panginoon, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Jesus told this story to illustrate the persistent prayer, mga kapatid. As you can see, yung widow, paulit-ulit, pabalik-balik siyang lumalapit doon sa judge para humingi ng katarungan. At sa huli, kahit ungodly yung judge, sumagot dahil sa kanyang persistency. Kung yung unjust judge ay napilit, how much more yung ating loving Father, how much more yung ating Diyos, hindi ba siya handang makinig? Of course, makikinig po siya. Mangulit tayo sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, mangulit ka sa Panginoon. Palakpakan nga natin ang Lord. Come on. Kulitin niyo si Lord. Kung yun daw pong unjust judge ay pinagbigyan, lalo na po yung ating loving Father, yung ating Diyos na mapagmahal, tiyak kapag humingi ka sa Kanya, paulit-ulit ka lumapit sa Kanya, tiyak sasagutin ng Panginoon yan. But in His time. Si Monica, siya po yung nanay ni Augustine, later called Saint Augustine. Kilala niyo po yan? She prayed for more than 17 years para sa kanyang anak na lasenggo, rebelde, at babaero. Pacquiao, matindi ito. No? Nag-pray siya para sa kanyang anak na lasenggo, rebelde, babaero. Ilang years? 17 years! Hindi siya tumigil. Hindi siya nagsawa. And finally, God answered her prayers. One day, Augustine came to know Lord. And alam niyo ba that Augustine became one of the greatest theologians in church history, whose writings still shape the Christianity today? Until now, yung mga sinulat po niya, nagagamit ng mga Kristiyano. Pero anong year? Gaano katagal? 17 years nangulit itong nanay niya sa Panginoon. Meron kayong anak na makulit? Ha? May anak kayong makulit? Opo. When I say makulit, sa panahon ngayon, tawag ay pasaway. May anak kayong pasaway? Gayahin niyo po si Monica. Mag-pray po kayo para sa anak niyong makulit. Mag-pray po kayo. Kung kinakailangang abutin ng 17 years, so be it. Basta huwag po kayong magsawa.
Because baka isang araw, isa sa pinakamagaling na pastor, anak ninyo. Amen. Amen? Amen. Opo. Walang imposible kay Lord eh. Kailangan na po persistent po tayo. Kailangan po lang tayo ay nagpupursige. Kaya ang sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang patid. Hindi naman ibig sabihin yan, pudpud na ang tuhod mo araw-araw. Maya't maya ka nakaluhod. Hindi po. Ang sinasabi lang po niyan, gawin mong lifestyle, yung prayer. Ano po, na every time, every now and then ay lumalapit ka sa Lord. Particularly, nilalapit mo ang iyong anak o kung sino mang kamag-anak o kaibigan na wala pa kay Lord. Psychologists calls this the power of habit. Kapag inuulit-ulit ang isang bagay consistently, it creates long-term impact. In the same way, mga kapatid, ang panalangin na paulit-ulit, tuloy-tuloy, para pong ulan yan na bumabagsak sa tuyong lupa, unti-unti po nitong binabago ang matigas na puso ng isang tao. Kaya kung may mahal ka sa buhay na ang tagal mo nang pinagpe-pray, pero parang, Lord, bakit parang wala naman nangyayari? Parang hindi na po kayo nasagot. Don't give up! Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag! You know, prayer is like water dripping on stone. Hindi agad nababasag, pero sa katagalan, bumibigay din. Bumibigay din po yan. God's timing is perfect. Ang role po natin is to keep knocking, keep asking, keep seeking. That's our role. Ang Lord po ang bahala doon. He has His timing. Don't lose hope. Kailangan pinagsisikapan nating ipanalangin. Sabi nga ni Oswald Chambers, sa po sa mga theologian, prayer does not fit us for the work. Prayer is the greater work. Prayer, in other words, is not merely getting us ready, or prayer is not merely preparing us for the work. When we pray, it is the work, meaning through prayer, God moves. Through prayer, God guides. Through prayer, God strengthens us. Through prayer, God will make a miracle. He works in the ways that we cannot see. Kaya nagpe-pray ka pa lang, gumagawa na po ang Diyos. Hindi po yun ang simula ng paggawa. Nagpe-pray ka pa lang, may ginagawa na si Lord. Amen? Kaya kung kayo po ay gumibag na sa pananalangin, para doon sa mga kamag-anak o sa mga tao wala pa kay Kristo, it's about time to go back in your prayer life. Be active in praying for the lost, for the one na wala pa sa Panginoon. Si George Mueller, kilala po siyang man of faith noong 1800s. Nanalangin po siya ng kaligtasan, salvation for 5 friends. Alam niyo po kung kailan sinagot? Isa-isahin ko po sa inyo. As he prays for his friends, malapit sa kanya, after 5 years, 5 years, yung isa tumanggap. Ilang taon? 5 years. Ito matindi. He continuously pray. Mga kapatid, tuloy-tuloy siya na pray. After 10 years, 2 tumanggap. O ilan na po ang tumanggap? 3 na. Grabe. Hindi po siya nag-give doon. Tuloy-tuloy pa rin ang prayer niya para sa kanyang 5 kaibigan na to. After 25 years, yung ika-4 tumanggap. Grabe, ano? 25 years. Ito na po. Meron pang isa. Kasama po yun sa prayers niya. The last one, sabi po ng history, the last one accepted Christ after Mueller's funeral. Around 52 years after Mueller first started praying. 52 years in the making. 5 tao yung tumanggap. Katindi yung prayer niya. Walang sawa. Hindi na umay. Alam niyo po ba yung word na naumay? Yung parang ang kumain ng malagkit, nung una ang sarap.
Nung kalagitnaan, parang lumalaki na yung ulo mo. Tapos malapit mo nang maubusan na, parang nagmumuyang dara ka na. Naumay. Mga kapatid, ito po si George Mueller, walang sawa, walang umay para sa 5 kaibigan na nais niyang tumanggap kay Lord. Baka ikaw, nakakaisang taon ka pa lang nananalangin para doon sa kamag-anak mo, kaibigan mo, sawa ka na. Tagal tumanggap eh. Sawa na ako. Hindi ko, mga kapatid. Gayahin natin itong mga man of faith na ito. From the Bible and of course from the history. They never gave up praying for someone, for the one na hindi pa tumatanggap kay Lord. Lalo na nga po kung ito ay malapit sa ating puso. Because just as I have said, kung gusto mong ikaw ay pumunta sa langit, alam kong gusto mo rin sila, kasama mo sila sa langit. Ang bakit po namang nagre-reunion tayo dito sa lupa, pagdating sa langit may naiwan, hindi kompleto ang pamilya. Malungkot yun. Kung gusto nyo po ng reunion dito sa lupa, kompleto at masaya, mas masarap po pag sa langit, kompleto, sigurado, walang hanggan at saya. Amen? Kaya wag po kayong matakot, wag po kayong manghinawa na manalangin para sa mga ito. Mga kapatid, kung nais nating maging kaayo ng puso ng Diyos, ang ating mga puso, dapat matutunan natin ipag-pray ang mga nawawala. Hindi po ito simpleng, Lord, bless them, tapos wala namang laman. It's a prayer that cries. It's a prayer that carries God's heartbeat. 3 things. We need to have what we call desiring prayer. May pagnanais. Panalangin na nagmumula sa burden ng puso natin. Hindi ito ritual lang, kundi isang daing ng pusong nagmamahal. We need to have a believing prayer. Dapat may pananampalataya. Panalangin mo na naniniwalang kaya ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ng Diyos. Yes. Walang tao, walang sitwasyon, walang kasalanan na mas malaki kaysa sa kapangyarihan at biyaya ni Kristo. Wala po. We need to have a persistent prayer. May pagpupursige. Panalangin na hindi sumusuko. Kahit ang tagal-tagal na, hindi sumusuko. Because you believe isang araw, tatanggap din yan. Panalangin po na hindi pang 1 buwan lang. Panalangin na hindi pang 1 araw o pang 1 taon lang. Kundi alam natin dapat ang panalangin ito ay hanggang hindi sumasagot ang Diyos. Tuloy-tuloy kang mag-pray. Church, if we stop praying for the lost, sino magdadala sa kanila sa harap ng Diyos? Kung tayo po ang tinawag na maging ilaw, maging asin, pero tumigil po tayong manalangin, paano matutupad po yung plano ng Diyos? Mga kapatid, huwag tayong magsawang lumuhod. Manalangin, dalang panalangin na mayroong pagnanais, panalangin na may pananampalataya, at panalangin may pagpupursige, hindi po yan sayang. Hindi yan sayang. God hears, God moves, God saves. So trust the Lord and keep on praying. Don't stop praying para sa mga wala pa sa Panginoon.